Rudy Baldwin, nahulaan niya pala ang sunog sa LA wildfire. At bakit sinasabing godless community ang California? January 7, 2025, isang araw na tila hindi malilimutan ng mga taga Los Angeles, USA. Ang dambuhalang wildfire ay sumiklab sa lugar ng Palisades. Mabilis na kumalat at sumunog sa mga kabahayan. Ang lawak ng nasunog na kagubatan at kabahayan ay umabot sa 25,000 hektarya na nagdulot ng matinding pagkatakot sa mga residente. 35 ang naiulat na nasawi, kabilang ang ilang mga matatanda na hindi nakalikas sa oras. Ang apoy ay sinabayan ng malalakas na hangin dahilan para mas lalong lumaki at lumala ang sunog. Ang tanawin mula sa himpapawid ay malaimpyerno. Makakapal na usok na halos natatakpan na ang buong kalangitan. Paano nahulaan ni Rudy Baldwin ang pinakamalalang sakuna sa US? At bakit sinasabing pinaparusahan daw ng Diyos ang USA? Yan ang atin aalamin. Ang mockery sa Golden Globes. Sa gitna ng trahedya, maraming naniniwala na ang sunog na ito ay hindi lamang isang natural na sakuna. Noong January 5, 2025, 2 araw bago sumiklab ang sunog, ginanap ang 82nd Annual Golden Globes Awards, isang prestihiyosong pagtitipon para sa mga tanyag na tao sa Hollywood. Ang host ng gabi, si Nikki Glaser, ay nagbukas ng programa gamit ang isang controversial na kanta na pinamagatang Popular, isang tahasang parody na tila kinukutya ang Santo Papa at ang simbahang Katoliko. Sa kanta, direktang ginamit ang salitang Pope at ginawa itong isang biro na para bang wala ng kabanalan ang posisyon ng Santo Papa. Kasama rin sa kanyang pagbibiro ang isang pahayag na hindi man lang nabanggit ang Diyos sa mga pasasalamat habang idinidiin ang pansariling kasikatan ng mga artista. Sa video ng naturang performance, makikita ang ilang celebrity tulad ni Kim Kardashian at Mel Gibson na tila natatawa habang nagpapalakpakan. Ang eksena ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga Kristiyano, lalo na't hindi ito ang unang pagkakataon na tila ginawang katatawanan ang pananampalataya sa mga ganitong okasyon. Satan Festival. Hindi na bago sa Amerika ang mga insidente ng pagmamaliit sa Diyos at simbahan. Sa ilang mga okasyon, nagkaroon ng mga event tulad ng SatanCon, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga satanista sa bansa kung saan hayagang ipinagdiriwang ang dyablo. Mayroon ding mga palabas na nagtatampok ng dark humor na binabastos ang Kristyanismo tulad ng pagpapakita sa mga pari na lasenggo o mga santo na parang tauhan ng komedya. Dagdag pa rito, maraming simbahan ang naging target ng mga vandalism tulad ng pagsusulat ng mga satanikong simbolo sa mga pader at pagsusunog ng mga krus. Ang mga ganitong gawain ay madalas na ikinakabit sa lumalaking sekularisasyon sa lipunan kung saan tila nawawala na ang respeto sa relihiyon. Ang Satanic Temple ay isang grupo na hindi naniniwala sa totoong Satanas. Nagsimula ito noong 2013 at ginagamit ang imahe ni Satanas, humor, at ilang hakbang para ipaglaban ang mga layunin nila tulad ng paghihiwalay ng simbahan at gobyerno, pagpapahalaga sa kritikal na pag-iisip, karapatan sa reproductive health, pagtanggal ng pisikal na parusa sa mga paaralan, at iba pa. Bagamat hindi sila naniniwala na totoo si Satanas, pero ginagamit nila ang konsepto nito bilang simbolo o paraan para questionin ang mga makapangyarihang relihiyon at ipaglaban ang tingin nilang mga maling sistema o kawalang hustisya. Ang tumpak na vision ni Rudy Baldwin. Sa naging hula ni Rudy Baldwin bago pumasok ang 2025, sinasabing kakaibang hamon ng kalikasan ang hatid ng mga kidlat. Iba po ang kidlat ng dala ng taong 2025 kasi may kasamang apoy. Tumaas ang bilang ng sunog sa taong 2025. Pero ang problema kasi yung hamon ng kalikasan, nagdala din ng apoy. Ayon sa mga premonition, ang mga kidlat sa hinaharap ay magdadala ng apoy. Pag tinamaan ka nito, hindi lang usok ang mangyayari. Ang init at guhit ng apoy ay mag-iiwan ng napakahabang bakas. Parang isang lubid ng apoy na bumabakat sa lupa o sa anumang bagay na tamaan nito. Ang ganitong klase ng kidlat ay nakita umano sa China kung saan maraming bahay ang nasunog. Ang mga bubong na tinamaan nito ay agad na nagliyab, kaya't lubos na nakakatakot. Hindi ito ordinaryong kidlat na kusang nawawala matapos ang pagtama. Ito'y nagdadala ng malalaking sunog na hindi basta-basta mapipigilan. Sinabi pa niya na dahil sa kidlat, buong bahay na ang madadamay at masusunog. Dagdag pa rito, ang pagtaas ng bilang ng sunog sa buong mundo ay itinuturo sa kakaibang kidlat na ito. Ang mga patay na dahon o tuyong bagay ay nagiging mitya ng mas malawak na sunog.
Kaya't paalala ni Rudy Baldwin na siguraduhing malinis ang paligid sa mga posibleng magliyab, lalo na't nagiging mas madalas ang kidlat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi maikakaila na ang mga sakuna tulad ng wildfire sa Amerika ay may kaugnayan sa hamon ng kalikasan. Ang sunog sa Los Angeles na sumira ng libu-libong tahanan at buhay ay sinasabing dulot ng matinding init at kidlat na nagiging mitya ng sunog. Ang ganitong klase ng sakuna ay tila patunay ng babala ni Rudy Baldwin tungkol sa mas mapanganib na kidlat sa hinaharap. Sa kanyang mga hula, binanggit niya ang kakaibang anyo ng kidlat na hindi lamang nagdudulot ng matinding init kundi direktang nagiging sanhi ng sunog sa mga tahanan at taniman. At ngayon, makikita natin ang tila pagsakatuparan ng prediksyon niyang ito sa sunog sa US. Isang patunay na hindi biro ang mga babala ng kalikasan at dapat nga itong seryosohin. Hindi lang malawakang apoy ang hinulaan ni Rudy Baldwin. Isa na rito ang buhawi, lindol at pagsabog ng bulkan. Ayon kay Rudy Baldwin, isa sa pinakamatindi niyang prediksyon para sa 2025 ay ang paglitaw ng mga malalakas na tornado na hindi lamang limitado sa panahon ng bagyo. Ang mga tornadong ito ay may kakayahang magdala ng matinding pinsala mula sa pagwasak ng mga bahay hanggang sa paglipad ng malalaking bagay tulad ng mga baka at sasakyan. Sa isang bahagi ng kanyang hula, binigyang diin niya na kaya rin nitong buhatin ang mga tao, kaya't kinakailangang mag-ingat ang lahat anuman ang kalagayan ng panahon. Sa taong 2025, ayon kay Baldwin, asahan ang madalas at mas matitinding pagyanig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi lamang sa Luzon magaganap ang mga lindol, ang Visayas at Mindanao ay maaapektuhan din. Binanggit niya na ang mga ito ay tila hudyat ng paparating na The Big One, isang napakalakas na lindol na matagal nang inihula ng mga eksperto. Sa kanyang babala, pinayuhan niya ang lahat na maghanda mula sa tamang pagkakalagay ng mga gamit sa bahay hanggang sa pagtitiyak ng kaligtasan sa panahon ng sakuna. Isa pa sa kanyang matinding hula ay ang muling pagputok ng Bulkang Taal na aniya ay magiging pinakamalakas sa kasaysayan nito. Matapos ang pagsabog, may lilitaw umanong bagong isla malapit sa Taal na ayon kay Baldwin ay may espesyal na layunin bilang isang lugar ng panalangin. Ang mga residente ng Batangas ay pinayuhan niya ng maghanda sa malawakang paglikas dahil sa inaasahang pagbuga ng abo at lava. Ang mga prediction ni Baldwin ay nagbabadya ng matitinding hamon na kailangan harapin ng sangkatauhan ngayong taon. At ayon sa kanya, pananampalataya at paghahanda ang pinakamabuting sandata laban sa bagsik ng kalikasan. Ang trahedya sa LA wildfire ay nagbukas ng usapan tungkol sa moralidad at pananampalataya. Marami ang nagtatanong, ito ba ay simpleng natural na sakuna o isang paalala mula sa Diyos para sa mga taong tila naligaw na ng landas? Kung pagbabatayan ang mga makasalanang gawain tulad ng panunuya sa Diyos at simbahan sa ilang bahagi ng Amerika, ang mga sakunang ito ay tila nagsisilbing paalala na huwag balewalain ang kabanalan. Kung patuloy ang tao sa pagmamataas, baka ito ang paraan ng kalikasan para ipakita ang galit nito. Ano ang masasabi mo tungkol sa sakunang natanggap ng California? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.